Shalom everyone and welcome to Long's Conversation. Ang tanong natin ngayong araw na to, Pastor, paano ko po ipagtatanggol ang faith ko kay Jesus nang hindi po ako nagiging argumentative o mayabang? Magandang tanong yan kapatid. Maraming Kristiyano ang gustong ipagtanggol ang faith nila pero minsan nagiging parang Facebook comment section war na. Tandaan, ang goal ng Christian apologetics ay hindi manalo sa argumento, kundi maipakita at maipakilala ang Panginoong Hesukristo. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15, always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. Notice two things, yung word na defense at gentleness. Hindi sinabi ni Peter na always be ready to destroy people in debates. Ang sabi niya, defend your hope with humility. Isipin mo parang doktor ka, hindi boksingero. Ang boksingero, ang goal niya ay patumbahin ang kalaban, pero ang doktor, ang goal niya ay pagalingin ang pasyente. Kapag may nagtanong tungkol sa faith mo, hindi sila kalaban. Sila ay mga taong naghahanap ng sagot at katotohanan. Sa Colossians chapter 4 verse 6, sinabi ni Apostle Paul, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt. Parang pagkain yan. Kapag walang asin, matabang. Kapag sobra naman sa asin, hindi mo makakain dahil sobrang alat. Ganon din sa apologetics. Kung puro logic pero walang love, masakit pakinggan. Kung puro love, walang truth, kulang naman sa laman. Ang sekreto, dapat truth plus grace. May magandang sinabi ang isang Christian philosopher na si William Lane Craig. In apologetics, we are not called to win arguments, but to win people. Kaya minsan kahit tama ka sa argumento, kung nawalan ka ng love, parang nanalo ka sa debate pero natalo ka sa mission. Ganito ang practical approach kapatid. Una, makinig muna bago sumagot. Sabi sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak. Minsan ang kailangan ng tao ay taong may kinig, hindi agad lecture. Pangalawa, i-share ang dahilan ng pag-asa mo. Hindi kailangan maging Bible scholar agad. Pwede mong sabihin, hindi ko man alam lahat ng sagot, pero alam ko kung paano binago ni Jesus ang buhay ko. Tandaan natin, your personal testimony is very powerful. Pangatlo, humility over pride. Tandaan, lahat tayo'y dating naliligaw bago tayo nakakilala sa Panginoong Hesus. Kaya walang Kristiyano na may karapatang magyabang. Sabi nga ng theologian na si C.S. Lewis, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Ibig sabihin, hindi ikaw ang bida sa apologetics, kundi ang Panginoong Hesus. Kaya kapatid, kapag ipagtatanggol mo ang faith mo, tandaan mo ito. Hindi tayo tinawag para maging pinakamagaling na debater. Tinawag tayo para maging faithful witnesses of Christ. Minsan ang pinakamalakas na apologetics ay hindi argumento, kundi isang buhay na binago ng Panginoong Hesus. Kasi kahit matalo ka sa debate, pero nakita nila ang pag-ibig, kababaang loob at katotohanan ni Jesus sa buhay mo. Baka sila na mismo magtanong, bakit kakaiba ang buhay ng taong ito? At yun ang depensa sa pananampalataya na ang hirap tutulan, yung buhay na binago ng Panginoong Hesus. God bless kapatid.